Television. For those who are wondering where we are in Gutong, my hometown. This is my birthplace. And it is appropriate that the reading is about Peter, about Simon and Andrew and John, son of Zebedee. They were all fishermen. Ito po ay fishing village. So ito po yung simbahan na unang itinatayo ng foundation, Mary, Mother of the Poor. Nandito rin ang mag-asawa ni June and Rosmer and Berga, all the way from Canada. May isang poster po sila. At rin asawa ng Consul General na si Peter Chan, all the way from Canada. Siguro nandito rin si Father Chris. He just arrived all the way from Seaport, Ontario. He's my classmate. When I landed in Canada, 1996, I met him there and first time in the Philippines. So palakpakan po natin ang mga Canadian. Together with them pala si Dr. Dulce Besmonte, baka magkampo yan. She's also our doctor and she wants to go with us now sa Mindoro. Sumakay ng bangka. Together is our seminarians. Yan. There are seminarians studying to become a priest. Together with Father Jeff, they live in Occidental Mindoro. As what I said, hindi po nagpapabaya ang Diyos. God keeps calling men to work for His vineyard. Patuloy siyang tumatawag ng mga maglilingkod para ibahagi itong tinatawag na paghahari ng Diyos. Para ibahagi at maramdaman ng tao yung ating pananampalataya. Pananampalataya kung saan ito ang magbibigay ng kagalingan, lakas ng loob, kaginhawaan sa mga taong nananampalataya. God loves us so much. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. That's why it is quite a mystery why men become priests. Bakit kaya may gustong magpare? Pag may nagtatanong po sa akin, sabi nila, ano ba ang sikreto mo, Father Suarez, ikay papata ng papata? Iisa na po ang sagot ko ngayon dahil wala akong asawa. Si June, yung asawa ni Rosmer, ang makakapagsabi niyan dahil pagka nagkakaasawa ay talagang sakripisyo rin. Pero hindi naman lahat. But God, in His mysterious way, is calling us to share with all of you para ibahagi sa ating lahat ang salita ng Diyos. Kailangan po kasi natin ng salita ng Diyos because napakarami natin naririnig kung ano-ano, nalilito na ang tao kung sino pa ang dapat paniwalaan. Minsan ang tao nangihina ang loob, especially pag nagkakasakit. You know, I cannot imagine kahit saan ako pumunta ngayon, kahit sa ang hospital, kilala ako ng tao. Father, napapanood ko kayo sa TV. So, ang aking mga parokyano ay yung mga may sakit. Ang nanonood ng telebisyon, lalo-lalo na 6 o'clock in the morning, yung mga bedridden. But for all of us here, sa mga nandito ngayon, isang bagay lamang ang hinihiling ng Diyos sa ating lahat, na sana ang kanyang siya ay umaasa na mapapalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi madali ang mabuhay. Hindi po madali ang mabuhay sa mundo ito. It's not easy to live in this world. Magkakaproblema, magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng sakit. Pagka po ako'y dumadalaw sa ospital, I cannot get over. Ang daming may sakit. Sabi ko nga sa sarili ko,
sana marami pa magkaroon ng gift of healing para hindi na lang sa akin lahat napunta ang tao. But I'm only God's instrument. The healing of the Lord flows from here during the Mass or every time we pray. Pagka po tayo ay mananalangin, tayo po ay gagaling. Ang mga tao pong nagdarasal, nagkakaroon ng lakas ng loob. Yung mga taong namumroblema, kailangang marinig natin ang salita ng Diyos. Ano pa ang sabi ng today's second reading? I tell you, brothers and sisters, time is running out. Sa Tagalog, baka mawala na tayo ng oras. Magbago na tayo. Meron po sa aking nahingi ng payo. Nagreklamo po siya tungkol sa kanyang asawa. Dahil po, lagi silang nag-aaway. Unfaithful. Nainis na rin ako sa kanya dahil tuwi kami magkikita at mag-uusap sa telepono, ang sinasabi niya sa akin ay ang tungkol sa kanyang asawa. Sabi ko, hanggang ngayon ba magkasama pa kayo? Yes, Father. Father, nahihiya na ako sa inyo. Turuan nyo na lang ako ng aking sasabihin kay Lord. O sa, nag-isip naman ako, ano kaya ang magandang prayer mo kay Lord? O ito na lang ang sabihin mo, Lord, kunin mo na ang asawa ko. Yun nga ang idinasal. Kunin na ang asawa. After 6 months, bumalik sa akin, Father, hindi pa kinukuha ni Lord ang asawa ko, 6 na buwan na. Sabi ko, ano bang ibig mong sabihin na kunin na ni Lord? Baka ang isip niya ay kunin na sa langit. Mamatay na. No! That's not what I'm telling you. Like what the disciples called the apostles, Peter and John, and you know what they did? They come, pumunta kay Jesus, nagbago ang buhay. Yun po ang ibig kong sabihin, kung kayo ay may problema sa inyong asawa, may problema kayo sa inyong anak, ang sabihin nyo ay kunin na ni Lord. Ang ibig sabihin, God is going to call them, him or her. Like what James and Peter did. James, ito nangyari sa Gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." And they abandoned everything and followed Jesus. Yan. Pagka kayo problemado sa anak nyo, ang sabihin nyo, sana kunin na ni Lord. And the Lord will call them one by one. And for those who are called by God, this will be the beginning of their new life. Magbabago ang buhay. Ito pa ang sabi niya. He walked among the little further. And so James, the son of Zebedee, and his brother John, they too were tending their nets. Ito pong dalawang ito, mangingisda rin, para mga taga-butong. Nanlalambat. Tinawag din ni Jesus. Alam nyo, mga kapatid, nagbago ang buhay. Walang tinawag ang Diyos na hindi nagbabago ang buhay. Ang pagbabago ng buhay sa iba-ibang pamamaraan. Iba-ibang pamamaraan. Like for example, itong ating mga seminaristang ito, sabi ko nga, ito yung mga graduate na ng kung ano-ano, theology, yung isa'y graduate pa sa Rome, ng college, yung isa'y graduate pa ng mga teachers. Pero ngayon, nagpapare ka. At tapos saan sila nadala? Doon sa Barrio Iling. Ano ang mga tao doon? Iling ng iling.
Sabi niya, bakit kaya ang... Tinanong ko kasi, bakit ba Barrio Iling ito? Island ng Iling. Alam niyo kung bakit Barrio Iling? Dahil po sa baryong yon, walang daan. Walang sasakyan. Lakad ng lakad lang ang tao. Sa kapagura na, pag tinanong mo, kumusta ka na? Ayaw nang magsalita. Umiiling na lang. So ito po, mga pagsubok sa kanila, sila ay nandoon sa island ng Iling. Pero, there is some mystery in it. Pinagbakasyon ko sila. Sabi ko sa kanila, sige, magbakasyon kayo 3 linggo. Masusubukan kung kayo babalik. Abay, nagbalikan lahat. May kasama pa para mga batcher na kalapate. May kasama pang 4. Ang sabi ko sa kanila, bakit kayo bumalik? Tinanong ko ito. Kasi hindi ko na sinaasahan sila. Ang dasal ko nga sa kanila, Lord, kung hindi sila karapat dapat, huwag mo lang pakabalikin. Dami-dami yung pinakakain ko tuloy. Ay, mga lalaki, malalakas kumain. 1 sako, 1 linggo. Diyos ko, Panginoong Jesus, kanin pa lang yon. Anyway, nagbalik ang lahat. And when I asked them, there's one thing in common. Sabi nila, ang sarap maglingkod sa Diyos. Kayo, kung hindi pa kayo masaya sa inyong buhay, subukan yung maglingkod sa Diyos. Hindi lamang naman sa pagiging pare at sa pagiging madre. Gumawa kayo ng kabutihan para sa Panginoon. Kadalasan, ang gumagawa ng kabutihan para sa Panginoon, gumagaling. Meron po akong ipinray over. Hindi gumaling-galing. Sabi ko siguro, wala ka pang ipinapangako sa Diyos na ikay magbabait. Ba, nagdasal. Father, nangako na po ako. Ako po'y magkukudkod na ng kandila sa simbahan. Oh, gumaling. Simple things. Probably that God is asking from you. Laging masakit ang inyong ulo. Lagi kayong nahihilo. May mga taong ganyan, lalo-lalo na yung mga tumatanda na, laging nahihilo, laging masakit ang ulo, laging masakit ang katawan. Pag tinanong mo naman kung anong ginagawa, wala, laging nakahilata. Subukan ninyong pumunta dito sa simbahan at kayo'y tumulong. Marami kayong magagawa at mawawala ang inyong sakit. Ang Diyos kasi may pamamaraan kung paano pagalingin ang kanyang mga tao. Kadalasan lumalala ang sakit kapag kayo tumigil sa inyong bahay at kayo nag-isip ng nag-isip. Dadami tuloy ang inyong sakit. Dati-rati, tuhod lamang. Ngayon, nadagdagan na ng ulo, balikat, tuhod, lahat na. Paano hindi darami? Ay wala kayong ginagawa. Kutkot ng kutkot sa kanila. Kung anong kutkot, ano ba magkukutkotin ko sa inyo? Pumunta kayo dito, marami kayong kukutkotin. That's what I'm saying. There are so many ways in serving God. And for those who never served God yet, God will not give you sense of peace. There will be no peace in you because we were born and we were created to serve our God. Amen. Please stand and let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the 3rd day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.